Namangha ako kahapon eh. Dahil walang tutok pa ako sa office natin, may nag-react na. So, dalawa, puro babae nag-react kahapon. May nag-react na, dalawang babae. Isa ay from Zamboanga, isa din ay from Davao. So ngayon, ang isi-share ko sa inyo, itong 43 years old na babae na from Davao, na matagal na pala. Bata pa siya, mga 5 years old to 6 years old po, na may imaginary friend, no? May imaginary friend siya. At yung lolo niya ay may kaibigan na agta. Ano ba itong Tagalog sa agta? Kapre? Oo. So, at siya po ay makipag-usap sa mga kaluluwa. So, tatlo po yung mga ancestors na mga albularyo. At may orasyon din yung kanyang asawa. Dalawa ang kanilang anak. 18 years na po sila nagsama. At alam nyo, makausap niya yung mga kaluluwa sa sementeryo. No? Sabi nila sa salaysay nila, meron daw kaluluwa. Pagpunta nila dito, bumibisita sila sa sementeryo dito sa Valencia. Isa sa kanila ay taga Bohol. No? Ang nangyari mga kapatid, pag uwi nila dito, bumisita sila sa sementeryo. At sa pagbisita nila sa sementeryo, may nakausap yung asawa niya na kaluluwa. At sabi ng kaluluwa, ihatid niyo po ako sa katedral. So hindi siya sa Tagalog ng makatuod. Hindi niya alam ang direksyon papunta sa katedral. So, silang dalawa, hinatid nila doon sa katedral at bigla lang nawala yung kaluluwa. Sabi ng asawa niya. At ang unique sa karanasan nila, yung kaluluwa ng auntie niya ay nagpakita sa kanya. At alam niyo ba yung anong request ng kanyang auntie, yung kaluluwa ng kanyang auntie? Hindi magpadasal. Ano ang pakay ng kanyang kaluluwa ng kanyang auntie? Nanghihiram ng pera. At nakikisuyo pa na sana maibigay niyo po itong halagang ito. At alam niyo ba how much is the money na gustong hiramin ng kanyang auntie? 7,000 pesos po. At dahil naawa sila sa kanyang auntie, nagsisikap sila na ng 7,000 dahil kinakailangan niya. Gagamitin daw niya. So tinanong ko, paano niyo binibigay yung pera? Parang tao din, Father. So, makikita niya kakausap niya ng personal yung mga kaluluwa. So, binibigay niya sa kanyang auntie. At spirit yun Paano niya bigla na mawala yung pera, Father. No, basta, yun, Father. Akala namin hindi kami babayaran. Pero sa awa ng Diyos, Father, binayaran din kami. And then, nagpakita na naman ang kaluluwa ni Pedro. Sinong Pedro? Si San Pedro, Father. Just imagine yung santo natin nagpakita sa kanila. At Father, nangutang na din.
Kung hindi ako nakalimot, 100,000 ba yan ang inutang? Lahat na din. Lahat na. So, all in all, 100,000 po yung nautang ni San Pedro. San Pedro ba yan? Siyempre po. Oh. So, so, nag-ano sila? O sa Tagalog, naningil? Naningil. Oh. Hanapan tayo sa kalisod nito, no? So, naningil sila sa utang ni San Pedro. At may mensahe na tanggap nila, hindi na makabayad si San Pedro, may scammer pala na demonyo. Hindi naman yun kaluluwa ng kanyang auntie. Hindi din yun kaluluwa ni San Pedro. They are imitating the souls of our relatives and as well as the saints. Even God. The image of God. So, nangyari mga kapatid, siningil na nila si San Pedro. Pero may mensahe na tanggap nila, hindi na makabayad si San Pedro dahil naparusahan na. Nandun na daw sa impyerno si San Pedro. Paano yan makabayad? So, hindi talaga nakabayad. Na-scam sila. Na-amaze nga ako eh. Sabi ko, totoo ba yan? Yes, Father, totoo yan. Dahil it is beyond natural phenomenon, so naisipan nila na pupunta dito dahil from time to time pala may pasok talaga sa kanya. So yan, no, may scammer pala ng mga hindi naman si San Pedro. Ulitin ko, hindi yun si San Pedro, hindi din yung kaluluwa ng kanyang auntie. Huwag kayong makipag-usap sa mga espiritong galam. Maging espiritista po kayo. Kita nyo naman yung kanyang mga ninuno, mga kapatid, ay mga albularyo. So, dito po ay makikita natin yung nag-disturb sa kanya, yung mga spirits, spirit guide sa kanyang mga ninuno. Yun na yun. Kita natin, mga scammer pala yung ibang demonyo. No. Hanggang ngayon ay naproblema sila sa 100,000 nila dahil hindi sila binayaran sa kaluluwa ni San Pedro. Kape muna tayo. Ang sarap ng kape. Ang sarap ng kape mga kapatid. At ang nangyari mga kapatid, sa iyon while nagtutalk ako about the truth of our faith, the teachings of the Catholic Church, siya po yung sumigaw. Dalawang sumigaw. Isa po siya sa sumigaw. Sabi ng demonyo, tama na! So, nagtatagalog ako kahapon dahil maraming mga followers natin na nag-demand na, Father, magtagalog ka na kahit nahihirapan. So na-person ako na magsasalita ng mga salitang ugat na binubuo ng mga barikos. No? So, yan mga kapatid na yun ang nangyari, tama na. Maraming beses, inuulit-ulit niya. Narinig po yun sa mga tao, almost 265 or almost 300. Kahapon po yan. Ang bumibisita natin, naka-witness po. Isa sa mga nakakita, sabi niya sa akin, Father, nag-overtime pala sila. Doon nabuksan niya yung isipan ba? Akala ko yung demonyo ay sa Biblia lang. Sinasabihan ko naman, a demon is not a mere idea. He is a person. He is a spiritual reality. It is not a product of human imagination. He exists in the here and now. Totoong-totoo na may demonyo mga kapatid. At sabi niya, grabe Father, no? Tayo ay relax lang, pero ang demonyo ay nag-overtime. Totoo yan. Bakit itong babaeng ito, 43 years old, sumisigaw na, tama na! Dahil mabingi talaga sila sa katotohanan. So kung lahat tayong ngayon ay sabay-sabay nasisiwalat sa katotohanan, walang takot sa pagsiwalat sa katotohanan, matorture yung mga demonyo. Sisigaw sila, tama na. Pero, titigil ba tayo? Hindi. Maraming beses tinitreat ko ng demonyo during exorcism. Darwin, papatayin kita. Bakit kang pare? Sa lahat ng pare, ikaw ang pinakapakalimero sa amin. Yung mga pare,
na assign sa aming parokya ay mababait. Ikaw lang ang maldito. Papatayin ka namin! Sabi ng mga demonyo. Pero they are only good in threatening us. Please put this in our mind that they are already defeated by Jesus Christ. Para bang walang patama na yung mga demonyo sa atin because He is already defeated by Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords, the God of Gods. Amen? So, nangyari mga kapatid, grabe pala yung hatred niya sa kanyang tatay. So, malaki pa yung gagawin natin for kahapon ko pa siya, first time ko pa siya kahapon na accommodate kahapon. Sinabihan ko yung kanyang asawa, yung husband niya, na i-series natin ito. Hindi po ito madali. No, wag po kayong magmadali. Kung madali man ma-liberate ito, it's the will of God. Pero kung matagal, huwag kayong magmadali dahil dinedevelop ng Diyos ang ating patience, pasyensya po, virtues. Ma-develop yung virtues natin. At sabi ko, pasok nyo yan sa exorcism room, pinapasok doon, lagi pa rin sumisigaw. At nung nagro-rosaryo tayo, sumisigaw siya dahil nasasaktan talaga yung mga demonyo sa Holy Rosary, mga kapatid. At kung alam lang natin, mga kapatid, kung ang mga sa kapangyarihan ni Mama Mary na natanggap niya dahil sa kanyang anak, yan po ay makapagbigay sa atin ng karagdagan na pananampalataya, mga kapatid. At pasalamat po tayo sa mga laging nanonood sa atin ngayon. Umaabot na almost 400 yung nanonood sa atin. At live din tayo sa YouTube channel natin, back to back. Live natin. Pasalamat tayo ni Sir Elton Salimbangan na walang humpay na sumusuporta sa ating mga programa dito sa Punto por Punto po. At during exorcism, mga kapatid, grabe yung reaksyon niya. Yung lolo niya ay may kaibigan na kapre. At 8 demonyo ang nakikita niya during exorcism. 8 demonyo. At tinanong ko siya during in between sa exorcism natin, may nakita ka ba? So, Father, 8. Nandito sila. Pinag-pray ko sa kanya, yung closing the occult third eye. After the prayer of the closing of the occult third eye, tinanong ko siya, nandito pa sila? Pasalamat, wala na sila. So, dito natin makikita, mga kapatid, how powerful the prayer of the church. How powerful, how great is the prayer of the church, mga kapatid. So, sana lahat ng pamilya ay may aklat ni Father Sikia, yung Deliverance Handbook. Dahil kung dito natin kung makakita lang tayo aktual, ma-inspire tayo sa iba yung nagsasalita lang ako ngayon, iba yung na-experience mo talaga, actual mo nakita. Dahil magbago yung pananaw natin sa ating sarili at sa ating pananampalataya. Dudubli yung ating pananampalataya sa Diyos, triple, dahil
sa personal natin nakita. At kami po ay na-inspired to share this different experiences. Bawat spiritual harassment sa mga kapatid natin is a unique experience. Kaya nga, sinishare ko sa inyo yung uniqueness sa experience natin ngayong araw na ito. Kahapon po. At na normal na po na nakausap ko na yung babae, yung 40 years old, at na-interview natin na lahat ng mga doorways, ang daming doorways na naka-open sa kanyang buhay, no? At ang daming nilapitan na nila na albularyo. Sabi ko, Christ is more than enough. Receive the sacraments. Kumusta yung pagsasamba ninyo? Sa minsan lang, Father. So, yan ang kulang sa inyo. Dahil kapag hindi kayo follow sa rule of life, yung cares, confession, ang confession should be healthy confession. Hindi lang for the sake of confessing our sins. It should be a healthy and good confession ang dapat nating i-improve at i-practice sa bawat isa natin. Dahil powerful po yung anointing of the sick, sacrament of confession, anointing of the sick, and then reception of the body of Christ, lalo na spiritually disposed tayo. Yan po ay pinakamabisa na protection. Mahigit pa yan sa habak ninyo. Libre lang po yan. May entrance fee ba ang simbahan? Wala. May entrance fee ba during communion? May bayad ba yung communion? Huwag mo yung pa-communionin. Dahil hindi na naghulog sa sibot. Hindi na nag-offer. Wala. Dahil libre po yung katawan ni Kristo. Hindi sasabihin ng pare na hindi ka pa naghulog ng offering, ha? Hindi katawan ni Kristo ang bibigay namin sa iyo. Kung hindi katawan ni Kristo, ano? Bukog. Buto. Buto ni Kristo. Parang matinik yung lalamunan ng kuripot na yan. Pero kapatid, maghulog ka na sa offering or wala, katawan pa rin ni Kristo ang matatanggap natin. Yan po ang katotohanan. Sinabihan ko sila, nagmagdasal ng rosaryo every day. Confession, cares. Don't forget to practice cares. This is a greatest protection for all of us, including me. Confession. Adoration. You have time to kneel down in front of the Blessed Sacrament. Just kneel down. Ano ba yung ipagdasal ko doon, Father? Just silence. Keep silence. Just listen to Him. Don't speak. Minsan para tayo nagdadasal, nag-o-order tayo. No? Lord, gusto ko ng ganito. Lord, gusto ko ng ganito. Sabi ni Kristo, nung akala mo sa akin, McDonald, Jollibee, Mang Inasal, parang nag-o-order ka sa Panginoon. Ang dapat gawin natin during prayer is, the best prayer is just listen. Stop speaking. Yan po ang pinakamaganda. Okay? At yan sa lang muna yung isi-share ko dito. Confession, adoration, rosary, Eucharist, sacraments, and sacramentals. Cares. Yan po ang acronym. Kaya dapat i-practice ng mga tatay, ng mga nanay, ng buong angkan, buong lahi, buong pamilya po. Ang ganda ng experience natin kapag yan ang susundin natin. And then we are open and humble in embracing the reality of life. Without humility, mga kapatid, ang gulo ng buhay natin. Without openness, ang gulo. Ang gulo ng mundo. Tingnan mo yung politics sa ating bansa. Nakadismaya. Bakit? They are protecting themselves. They're not protecting the nation. Ang totoo na nag-protect sa sarili is
aaminin natin na bawat isa natin ay may pagkukulang, no? Yan. Aking kasalanan, aking kasalanan, aking kasalanan. Yan po sa misa, di ba? Pero ngayon ay blaming one another. Ang gulo ng mundo. Why we blame one another? Because we protect our name. We protect our reputation. We save ourselves. Yan ang sinasabi ni Kristo eh. Kung iligtas mo yung sarili mo, hindi ka maligtas. Pero kung makalimutan mo yung sarili mo, you are saved. It is all about self-denial. Kung ang mga leader natin ay aaminin nila na malaki silang pagkukulang sa bakit magulo yung politika ngayon sa buong bansa natin? Because they protect themselves. They protect their self-image. Yan po magulo. Hindi nila aaminin na may malaki silang pagkukulang sa sambayan ng Pilipino. So, I hope and pray that we could elect a leader who are humble enough or who are a good example to us. Ang gulo ng politika ngayon, ang gulo ng mundo. Midterm election. Pero bangayan na sa social media, bangayan na sa balita, ang gulo ng mundo. Let us keep silence and reflect the King of Peace. Sabi ni Mother Teresa, look at the moon, look at the sun, look at the stars. They move in silence. Look at the flowers, look at the trees, look at the grass in the forest. They grow in silence. Because God speaks in silence. So, ang ganda mga kapatid, no? Kaming mga pari ang una na makikinig sa inyo. And then, ang amin ng mga kakulangan namin mga pari at hihingi kami ng kapatawaran sa inyo. Wow! It leads us to authentic peace, mga kapatid. At ngayon, mga kapatid, yan lang muna yung isi-share ko sa inyo. Pagdasal natin yung bawat isa natin. Mga kapatid natin ng mga protestante, isalin natin sa dasal. Lahat tayo po, lalong-lalo na yung mga kapatid natin na nalayo sa katotohanan. So, yan lang sa muna mga kapatid, ang ating live ngayon dahil sinishare ko lang yung mga personal experience natin. Fighting Maria, tatak safety with a humble heart po. God bless! To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.